Natatandaan mo ba nung panahon na natututo ka pala magbisikleta? May natutunan ako dyan na dala-dala ko hanggang pagtanda ko. Gandang araw po, ako po si RP, nag-gym di po. So, yung isang beses kasi may nakita akong reels tungkol dun sa pagbibisikleta. Tapos may biglang pumasok sa isip ko na may relate ko doon sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Diba, lahat naman tayo sumubok magbisikleta, diba? Pero hindi rin naman lahat nagtuloy-tuloy mag-aral magbisikleta. Nung unang pagkakataon na sumakay tayo ng bisikleta, takot na takot tayo, di ba? Kasi takot tayo sumemplang, takot tayo masugatan, magalusan. Kaya ang ginagawa talaga natin noon, yung mga magulang natin, it's either ginagabayan tayo or nilalagyan ng 4 na gulong yung bisikleta natin. Tapos dahan-dahan na tinatanggal yung pang-4 at saka pang-3 gulong. Tapos pag matanggal man yun, doon tayo nasasanay magbalanse, di ba? Tapos may pagkakataon na pwedeng sumemplang tayo. Pero natatandaan mo ba kung ano yung pakiramdam mo nung panahon na 2 na lang yung gulong ng bisikleta tapos nagbabalanse ka, takot na takot ka? Di ba? Takot ka kasi masaktan eh. Ganun din yan pagdating sa pagnenegosyo. Lahat naman tayo takot magsimula sa negosyo. Ang totoo niyan, katulad ko, hindi naman ako naging successful kagad doon sa una kong negosyo. So may mga pinasok akong ibang negosyo noon na nag-fail. So pwede mong maahalin tulad doon sa pagbibisikleta na sumemplang ka. Sumemplang ka, nasugatan ka, natuto ka, pero bumangon ka uli, di ba? Pagbangon mo, nag-try ka uli magbisikleta hanggang sa matuto ka ng magbisikleta. Ganun din yung sa pagnenegosyo. Hindi naman kagad na na matututo ka kagad. So may mga pagkakataon talaga na magfe-fail ka, babangon, susubok uli, at saka magiging successful. Pero ito yung pinagkaiba kasi. May mga tao na once na sumemplang doon sa bisikleta or takot na mag-try magbisikleta, titigil na sila sa pagbibisikleta. Doon ngayon nagkakahiwalay yung mga tao nagiging successful sa buhay at sa mga taong nagiging steady na lang at secured sa buhay nila. Di ba? So, kagaya ko, hindi lang failure yung naranasan ko eh. Naranasan ko pa yung ma-scam, di ba? So, kung tumigil ako along the way dun sa mga failures na nangyari sa buhay ko, baka hindi ko ngayon narating to. So, papakita natin sa mga bago nakakapanood lang ng video ko, pakita natin yung kung paano ako nagsimula. May 30 square meters na gym lang ako sa bahay, sa garahe namin. Tapos ngayon, may 3 na akong warehouse gym. Yung Gym Republic Cavite City, pakita natin, Gym Republic Tarlac City, at saka Gym Republic Lipa City na tagwa 1,000 square meters. So ito naman yung mahalin tulad ko naman doon sa experience ko. Oo, nag-fail ako. Oo, sumemplang ako. Pero hindi ako nadala. Kasi ang goal ko talaga is matuto. Ang goal ko talaga is ma-achieve ko yung goal ko, yung financial freedom. Actually, yun talaga dapat na magiging goal natin, yung financial freedom. Which is, proud to say, na itong estado ko sa buhay ngayon, unti-unti ko nang nararanasan yung financial freedom ko. So anyway, kagaya niyan, naging successful ako doon sa maliit na gym ko. Doon sa 30 square meters na gym, successful ako. Tapos, nag-try ako ng mas malaking bisikleta. Okay? So, syempre, natuto ka sa maliit na bisikleta, mas malaking bisikleta na ngayon yung pag-aaralan mo. So, ganoon yung nangyari sa akin. Mula doon sa maliit na gym, nag-venture ako sa mas malaking gym, sa The Gym Republic Cavite City, na 1,200 square meters. Siya po ang kauna-unahang warehouse gym dito sa Pilipinas. So, isipin mo yun, after all nung failures ko, hindi ako natakot, sumugal uli, tumayo ako, bumangon, at ito ngayon, na-achieve ko na yung pinapangarap ko. So yun din yung maipapayo ko, especially dito kay Sir Gilberto M. Brillantes Jr. or Sir Junix Brillantes ng Guinness Nuevo, San Enrique, Iloilo. So itong nakikita nyo mga gamit sa likod, para kay Sir Junix yan, para kay Sir Gualberto. So, Sir, kung napapanood nyo to, itong proof of completion natin, is package D para kay Sir Junix. Sir, ang kagandahan nito, kagaya nung i-relate ko dun sa pagbibisikleta, may mga tao kasi na natuto magbisikleta ng sarili lang nila. Di ba? Meron naman talaga ganun nag-try, lumakas loob,
naging successful sa pagbibisikleta nila. Okay naman yan. Pero ito naman, sa Gym Depot kasi, sir, ang may pagmamalaki natin dito, sa Gym Depot, hindi lang gym equipment yung makukuha nyo sa amin, kundi yung gym business advice and tips. So, aalalayan namin kayo mula doon sa pag-uumpisa nyo, sa pag-start nyo sa gym business nyo. Mula sa pagkuha ng permit, paggawa ng mga promo, at paano padamihin yung mga kliyente nyo. So, kaagapay nyo kami doon. So, kami naman ngayon, yung 3 at pang-4 na gulong na dahan-dahan na magtuturo at mag-guide sa inyo hanggang matuto kayo magbisikleta. And Sir Junix, I hope maging successful tayo dito sa venture natin na to. Mas madali kasing matututo magbisikleta kung may nag-guide at may nag-aalalay sa inyo. So dito, ganun po yung role namin sa Gym Depot, ang umalalay at mag-guide sa inyo. So, Sir Junix, basta ang tip ko lang sa inyo, kung meron kayong alinlangan, kung meron kayong gustong tanong, sabi ko nga, hindi matatapos yung relationship natin sa pag-deliver ng gym equipment sa inyo. Kung hindi, habang nag-ooperate kayo, kaya na namin kayong alalayan. So, sir, may tuloy natin yung topic natin. Kung maging successful naman kayo dito sa venture na to, yun naman yung maibibigay kong susunod na tip. Kasi napakadaling i-manage ng gym business. So, kung sa tingin nyo, naging successful kayo doon sa venture nyo, doon sa kauna-unahan yung gym business, walang pipigil sa inyo para gumawa ng pangalawa, pangatlo, pang-4 na branch kagaya ng ginawa ko. Kasi ako, isa sa malaki pagkakamali ko. Naging successful ako sa gym business. 10 years mahigit ako sa gym business. 15 years akong mahigit sa gym business bago ako nag-expand ng mga branches ko. Kasi na-realize ko, successful naman ako doon sa gym ko. Successful naman ako sa fabrication ko. Okay na yun. Hindi ko na-realize, dapat pala nag-concentrate ako doon sa pagpapalago ng mga gym business ko. Kasi yung gym business ko, para sa akin passive income siya kasi hindi ko siya kailangan bantayan, hindi ko siya masyadong kailangan tutukan. Kagaya ng meron kaming magkakaiba-ibang probinsya na branches, Cavite, Tarlac at Lipa. Imposible naman na araw-araw iikutin ko yan. So araw-araw kumikita yung negosyo na yan nang wala ako. So dapat yung pala ang ginawa akong doon ako nag-focus. Which is yun yung sinishare ko ngayon, yun yung ginagawa namin ngayon. So dahan-dahan kaming nag-expand. At kagaya nyo, pati ako, nagsisimula pa rin mag-training ng parang bisikleta sa ibang venture naman. So ngayon, ang sumunod namin na venture, ganun pa rin. Tatayo pa rin kami ng mga gym. Pero ngayon, dahil malakas na ang loob namin, hindi na kami uupa sa susunod na mga gym republic namin. Mula ngayon, bibilhin na namin yung property. Pero ito yon, hindi naman ganun kalaki ang pera namin. Ang gagawin namin, uutangin lang namin yung property na pagtatayo ng Gym Republic, lalagay ng gym sa baba or papaupa yung baba, then second floor, gym. Mixed use, pwedeng mixed use, pwedeng gym sa baba, sa second floor, apartment. Kahit pa na wala na halos kitain, walang halos matira sa amin, doon sa itatayo namin gym business, okay lang yon. Bakit? Kasi ang importante, nababayaran nung gym business yung utang sa bangko. Kasi ang balik niya sa amin ngayon, pag natapos na magbayad, in 5 to 10 years, amin na yung property nang walang lumalabas na pera galing sa sarili namin bulsa. May lumalabas na pera, pero yung property mismo, yung gym business mismo, ang nagbabayad. So, kung nagpaplano ka, siguro retirement mo, 5 years to 10 years from now, pinakamagandang mapagsimulan mo. Lalo na kung hindi ka nakapagplano ng retirement mo. Marami kasi na hindi nakapagplano, maski ako Akala ko kasi okay, kampante ako. Pero what if? What if magkasakit ka? What if may mangyari? Saan ka ngayon kukuha nung kikitain mo? Dapat meron kang passive income. So ito ngayon yung road ng Gym Republic at Gym Depot. Mag-e-expand pa rin kami. Pero dito sa expansion namin na to, bibilhin na namin at uutangin sa bangko yung property na to. Diba? So yun yung kagandahan. Nang natututo ka doon sa mga pagkakamali mo, natututo ka doon sa lakas na loob mo.
At hindi masama na magsimula ng maliit. Eventually, pag nagkalakas na loob ka, dahan-dahan, isang step at a time, magugulat ka. Yung kapapanik mo ng isang step, na andun ka na sa rurok ng goal mo. So yun po yung maisishare ko for today, and I hope may natutunan naman kayo. At kung meron kayong tanong, PM lang po kayo or comment dito sa aking video. Ako po si RP ng Gym Tipo. Gandang araw po.